Hello, good morning, mapagpalang umaga po sa mga prinsipe at mga prinsesa ng Diyos. Good morning po. This is Pastor John Paul Calma, servant of the Lord, loving you and serving you with the love of the Lord. Isang kagalakan at pribilehiyo po sa pangalan ng Panginoon na maatasan ng inyong lingkod ng ating Pastor Dave and Pastor Beth na mag-share ng devotion for this morning. And bago tayo mag-start, mag-pray po muna tayo. Manay makapangyarihan sa lahat, nagkakatiwala po namin sa iyo ang oras na ito. We believe na makapangyarihan ang iyong salita and we believe na nagtatransform ka ng buhay and nire-recognize ka namin, Banal na Espiritu. Ipuin niyo po kami, gamitin mo ang buhay ko bilang instrumento ng iyong mga salita. Purihin ka, in Jesus' name, Amen. Okay, ang pag-uusapan po natin ay may pamagat po na the greater the pressure, the better. Let me repeat it again. The greater the pressure, the better. Hango po ito sa aklat po ng Mateo chapter 13 verse 33. Ganito po ang sabi sa King James Tagalog. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, makisabay po kayo sa akin. Ang sabi po ay ganito: sinalitaan niya sa kanila ang ibang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay tulad sa libadura na kinuha ng isang babae at itinago sa 3 takal na harina hanggang sa ito'y na lebadurahang lahat. Or yung lebadura, also known po as pampaalsa. Sa English word po is yeast. Okay? So, ito po ay isa po sa mga parabola or mga talinhaga ng Panginoon from that whole chapter, Matthew chapter 13. Dalawa po yung pinag-uusapang sa Bible na pampaalsa. Yung isa is positive, yung isa is negative. Yan, maalala ko po nung ako po ay nag-aaral pa way back dito sa Andal El Niño. Napasama po kasi kami dyan sa Full Gospel kay Pastor Job Villacusis, ay medyo napagdebatihan ito. Pero parehas po pala talagang may punto. Yung isa po, ginagamit ang lebadura sa kasalanan, simbolo sa kasalanan. But this time, si Lord Jesus ay i-describe naman itong lebadura in a positive way patungkol sa kaharian ng Diyos. So may mga elemento po dito tayong matututunan, mga kapatid. The first one is yung babae, lebadura or pampaalsa, and the third one is yung 3 takal na harina. Again, yung babae, then pangalawa yung lebadura, pangatlo yung 3 takal na harina. So gusto po natin pag-usapan, ano po ito? Gusto po nating tingnan na ang babae ay ang Diyos, na ang lebadura at o pampaalsa ay tayong mga anak ng Diyos. Amen. And at ang pangatlo po, gusto po natin tingnan ng 3 takal na harina ay ang buong sanlibutan. So mga kapatid, tayo po ay mga pinili ng Diyos na katulad ng isang pampaalsa or yeast. Hindi ko alam kung kayo po ay nakagamit na, pero way back nung ako po ay nagtatrabaho pa po sa trade, napakaalsa po talaga niyan. Yung halagang 10 piso nakalagay po sa supot, nakarepak. Ihalo mo po sa 2 kilong harina, naku po, umaalsa talaga ng napakarami yung volume. So ganun po yan kabisa yung harina, yung yeast. So ano po gusto ipakita ng Diyos? Tayo daw po inihalo sa sanlibutan. Yes kapatid, tama ang narinig mo. So ikaw at ako ay mayroong purpose sa Panginoon, whether you like it or not. Either you are aware or not. What if I tell you, kung mauunawaan mo pala kung sino ka ngayon sa harapan ng Diyos, ang sarap magpagamit ng buhay sa Panginoon. At paano kung sabihin ko sa iyo, tayo ay instrumento ng Diyos sa mundong ito para makakilala ang mga tao. So, ang ganda nung sinabi ni Halo sa 3 kilong harina. So, di ba sabi natin yung 3 kilong harina sa libutan? Kapatid, ihahalo tayo ng Diyos sa libutan. Ano ba yung 3 kilong harina? Pamilya mo. Sabihin na natin sa pamilya mo, may lasinggero, may tumataya ng wedding. Sabihin na natin mga ganyan, kapatid. O kunyari dyan sa kanto, sa skinita. Di ba minsan, tayo aminin po natin, di ba, bilang mga born again, ayaw nating dumaan sa kanila. Bakit? Kasi pag magsisimba ka, sabi na, Pastor, may dala ka na naman Bible, baka lumampas ka sa langit. So sometimes, yung panunuya nila parang, yung bang naaasar ka. Tama ba? So, ganun tayo. Sometimes, itinatago yung Bible. Sabi nga, minsan nilalagay ito sa bag o sa basket. So, anyways, tuloy natin yung ating pinag-uusapan. So, inihalo tayo ng Diyos sa sanlibutan na ang purpose ng Diyos, ang bawat isa po sa atin,
ang mag-influence, ang mag-transform sa buhay ng tao. You see, ikaw at ako ay pampaalsa. Come on, ibig sabihin, tayo yung babago sa kanila, hindi tayo ang babaguhin nila. Hallelujah. And ito ang maganda kasi, 'di ba, yung kung 3 kilong harina na yan, lagyan mo ng yeast, tas masahin mo po, laluan ng tubig. Iwanan mo yan ng mga ilang oras, aalsa po yan, aangat. In other words, ikaw inilagay ka talaga, hindi po iyan aksidente. Niloob ni Lord na makakilala ka diyan sa gitna ng mga masasamang tao. Sabihin na natin, mga walang takot sa Diyos. Sabihin na natin, mga mapanglait, hindi puso makatao. Sabihin na natin, pagka may ayuda at dinudugaan ka. Pwedeng sabihin din po natin, andiyan ka sa mga taong kinaiinisan. But listen to me very carefully. Kapatid, pampaalsa ang bawat isa sa atin sa mundong ito. At yung mga taong yun, sila ay mababago sa pamamagitan natin. Now, here's the thing. You might probably say, sige pastor, okay, tama yan. Kaya lang pastor, nandito tayo sa pandemic eh. Hindi po tayo makagalaw. And they say you, the truth, yan nga ang mas maganda. Listen to this. Dagdagan natin ngayon yung elemento. Di ba pagka nagmamasa ng pugon? So, hindi ba magkakaiba ang lakas, ang init ng pugon, kapatid? Pagka yung ibe-bake, halimbawa cake, braso de Mercedes, basta yung mga ganyan, magkakaiba ng volume ng init. Tama? So, at depende rin sa dami rin ng yeast na inilagay, sigurado yan pag inilagay sa oven, aalsa ng todo. Alam nyo kapatid, ang gusto sabihin, yung oven, ito yung nararanasan natin ngayong pandemya, kahirapan, wala ng pera. But listen to me, ito ang mas maganda. The greater the pressure, the better. Hallelujah. Grabe. Listen to me. The greater the pressure, the better. Wow. So, ibig sabihin sa puso ng ating Heavenly Father is talaga pong ang gusto niya ipakita sa atin, anak, it's okay. Diyan kayo magpo-flourish. Now, mag-share po ako sa inyo ng buhay na patotoo. Sa Panginoon ng Kapurihan, ang Diyos ang makita, hindi po ang inyong lingkod. And magiging kalakasan. Mai-open ang spiritual eyes ng bawat isa sa atin. Amen. It doesn't matter. Bago kang Kristiyano, matagal ka ng Kristiyano, hindi ka man pastor, hindi ka rin sa leader. It doesn't matter. Listen to me. Nito pong March ay pumunta po ako sa relative ko na namatay. Yung aking punchaya na pangalan po is Corazon Formantes. Kilala po nila Pastor Davian. Yan po kasi parang naging nanay-nanayan na namin. So, yung kinamatay niya halos same kay Papa. So syempre, pumunta po ako doon. Muna ako, I think Monday. So, bago pa lang po ako pumunta, meron ng pangungusap ang banal na spirito na, anak, you will share the gospel. I-ready mo sarili mo. Okay? So, ganon. Sige lang, Lord. Pag-alis, bago ko malis, nag-pray na ako. So, ngayon, papunta pa lang po ako doon. Yung pinsan ko, si Ate Joanne, in-encourage ako na, kasi kada service ng patay, di ba meron niya, mag-testimony ako. So, ganon kasi sa kanila. Hindi ako umabot. So, sige, sinabi sa last night ako magte-testimony. So, yun ang kasunduan, yun ang program. Ngayon, nung last night, yung pastor po na nandoon, edi ngayon yung pinsan ko, ay, pastor, ang pangalan po ng pastor is Pastor Nelson. Friend ko po sa Manila. So, sabi niya, Pastor Nelson, ito po pala pinsan ko si Pastor JP. Pastor, ay, ganun ba? Oh, Pastor JP, ikaw mag-share ng gospel. Alam niyo, nung marinig ko yung word na yon, I'm really sure na ang God, sabi ko sa iyo, anak, tayo. Sabi ko, ako po mag-share ng gospel? Sige po, ikaw po, wala po akong magdudula. So, gusto ko ipaliwanag sa inyo yung pagsisharean ko. Tundo. Ano po ang picture ng tundo? Well, maraming manginginom. And guess what? Last night po ito. At alam niyo pa kung sino pang kaharap ko, mga matatalinong tao. Siyempre, pagdating po sa Manila, alam niyo, pagdating sa pagsishare ng gospel, baka wala na silang taste doon. Kasi makaharap mong tao matatalino, mga doctorate pa, nag-aaral sa mga exclusive school. Plus, kaharap ko lahat ng pinsan ko, mga tiyahin ko.
during that last night. How do I felt? Bigla po akong kinabahan. Naniwala kayo. Sabihin ko po sa inyo, biglang ang tindi ng kaba ko po. So, hindi ko pinahalata. Sige lang, pumanatag ako, nag-pray. So, nagpaawit si Pastor Nelson. And then ako na po. Ito pa masakit. Walang microphone. Walang microphone. Tapos, alam niyo po yung senaryo. Mesa dito, mga nagiinuman. Mesa doon, nagsusugal. Ang maingay. Alam niyo yung ganon. Yung ikaw na, pastor, mag-share ng gospel, you are distracted. But, sige po, nag-share ng gospel, binigay po ng God sa akin is yung i-share ko na gospel is yung parabola po ng precious pearls o yung missing pearls. When I was sharing this, ang binigay na revelation ng God is ang bawat isa ay mga mahalagang perlas sa Panginoon. I never forget the experience, mga kapatid, sa maniwala po kayo sa hindi sa Panginoon ng Kapurihan. Yung mga actually nakakailang bote ho sila ng Alfonso. Alam niyo Alfonso, lalaki po, 1.5 liter, my God, sabi ko. Tapos Red Horse and the works, ang dami pong alak na iniinom. But first time ko pong makakita, mga kapatid. Ako mismo nakapag-share na po kasi ako sa mga manginginom. Alam niyo, sa amin sa pag-share ng evangelism, mahirap mag-share sa taong lasing. Mahirap, di ba? Pero alam niyo po, ay di ko makakalimutan yung power ng God. During na nagsasalita po ako, lahat ng tao nakikinig sa akin. Yung mga nagiinuman, iniwanan nila yung iniinom nila. Hindi nila pinansin. And alam niyo po, ito maganda nung sa Panginoon ng Kapurihan, nung dumating na po sa pagpapatanggap, lahat sila tumanggap. Pati yung mga tiyahin ko, mga pinsan ko, mga pamangkin ko. At alam niyo po ba'y pakiramdam ko nung oras na yon, pinapakita sa akin ng Banal na Espiritu, anak, yan yung prayer mo. Naalala mo. Yung matagal ng prayer mo at yung prayer din ng mama at papa mo. Sabi ko, Panginoon, to God be the glory. I never know na ako pala mismo ang gagamitin na magiging lebadura. That's what I'm saying sa harapan ng mga kamag-anak. You know what? The whole place is yung pastor mismo, si Pastor Nelson. Kasi po sila, siguro may kwento ko sa inyo. Sila kasi nagsishare ng gospel. Ako na-obserbahan ko, walang nakikinig. Wala talaga. Sila mismo po nagpapatotoo. Pero sa bibig niya mismo nagsabi, grabe, lahat ng tao tumanggap. Lahat sumabay. Pati ikaw ng manginginom. Sila mismo sa bibig nila. At sa mata ng mga pinsan ko, sa mata ni Ate Joanne na nag-invite sa akin, kitang-kita niya yung pagkilos ng God. And to God be the glory. You know what I realize? Iyo po tayong bawat isa sa atin ay mga pampaalsa. Come on. Tumayo ka dyan sa pinagkakakadinahan mo, kapatid. Huwag kang makinig sa negative news ng kaaway sa iyo everyday. Makinig ka sa iisang tinig ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos, dapat alam mo ang tinig ng Diyos. And this day, this morning, gusto niya sabihin sa iyo, ikaw at ako ay pampaalsa. Siguro last na testimony pa. Ito po mas matindi. Alam nyo, yung mga relatives ko na ayaw kong mga uncle ko na Katoliko. Mababanggit ko na sa inyo, ha. Ang hirap pong share ng gospel. Sabi ko, Panginoon, alam nyo yung pakiramdam na yung bahala nga sila. Pero alam nyo, sabi ng anak ko, ganyan. Hindi ganyan. So, alam nyo po, pagkatapos nun, nitong lockdown talaga, yung kuya ng mother ko po, sa mother side, ang pangalan po niya si Uncle Tony Amarille. Siya mismo, makinig po kayo sa akin. To God be the glory. Grabe. Siya po mismo ang kumontak sa akin. Siya po mismo ang nagsabi, Pastor JP. Well, for the first time, ngayon ko narinig yung uncle ko na tawagin ako Pastor JP, knowing the fact na taal ang Katoliko. At alam niyo po sinabi ganito, gusto kong magbalik sa Panginoon. At alam niyo po sinabi ganito, isinako ko yung mga imahe sa bahay. What? Sabi ko, Uncle, pakiulit. Isinako ko yung mga rebulto. Sabi ko, Panginoon, ano to? Nag-encounter ba to? Hindi, alam nyo, listen to me, hindi pa po ako nag-share ng gospel. Tumatanggap na yung uncle ko. And guess what? Sira po yung video cam ng cellphone niya. So, ang communication namin sa messenger lang, through words. Sabi ko, Panginoon, alam nyo, lalo pong tumapang ang faith ko at na-realize ko, ito pala tayo sa harapan ng Diyos. Now, listen to me, my dear brothers and sisters. Pero pa sa nararanasan sa buhay ko po ngayon bilang sa Panginoon ng Kapurihan, hindi sa Kanya, now I realize kasi, ang Diyos ang naglagay sa akin dito sa mga kamag-anak ko. Na sa totoo lang, ang tagal-tagal na nilang tumanggi sa gospel, sa father ko. Yung father ko kasi pastor, kapatid nila, tumatanggi na sila.
But I don't realize na ako pala ang gagamitin sa buhay nila. Listen to me, kapatid, makinig ka. Ikaw na, pwedeng ikaw lang ang Christian sa inyo. Ikaw lang ang tumatayo sa faith, pinagtatawanan ka ng pamilya mo. Listen to me, ikaw ang gagamitin sa kanila. Huwag kang maghanap ng ibang tao na gagamitin sa pamilya mo. Yes, you can pray, but kapatid, it's wrong. Bakit inihalo ka diyan ng Diyos? Yan yung 3 kilong harina. Hallelujah, grabe. And etong maganda, kahit mas patindi ng pagsubok, well, God will say, the greater the pressure, the better. Wow. Hallelujah. Last na gusto ko i-share sa inyo. To God be the glory po. Ako po, sobrang niloob po ni Lord na ilapit po tayo makakilala sa Panginoon at kasalukuyan on the process of discipling process. Si Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Sa Panginoon ng Kapurihan, I never realized just because of this live stream every Sunday. Alam niyo po, sabi ko, Panginoon, alam niyo, what I realized, Panginoon, sorry, napakaliit ng tingin ko hindi ko naintindihan, binubukas na ng God, ito pala yun. Sabi ko, Panginoon, and alam niyo pa ang impression ng God sa akin, there's greater, there's more. Come on. Alam niyo mga kapatid, pwede niyo po isurpas yung naranasan ko, pinaranas ng God sa akin. And maybe marami sa inyo nanonood niyo, may nakatagong leon dyan sa buhay niyo. Ayaw niyo ilabas. Bakit? Dahil sa problema, or maybe you hear a wrong voice. Listen to me. Kapag nakikinig ka sa tinig na sanlibutan ito ng COVID-19 na negative news ng mga kabigatan sa buhay mo, hindi mo marirealize kung sino ka. That's why it's so important makinig sa nag-iisang tinig ng Panginoong Hesus sa puso natin. At sinasabi niya ngayon sa talatang ito, ikaw at ako ay pampaalsa sa mundong ito. And you know what? Kakapurit lang tayo. But look at the impact. Wow! Hallelujah! Kaya pala grabe, in the book of Acts, ang tindi ng transformation. Did you even realize that? Because of this, kingdom of heaven na katulad ng libadura, ng yeast. Hallelujah! And can you imagine kung lahat tayo dito sa FFGC at kung anumang mga kapatid na nanonood ngayon, bawat isa sa atin nanonood ngayon tatayo, my goodness, what happened to the County Philippines at sa buong mundo. Amen ba? What I realize, less is more. Yan ang equation ni Lord. Yung maliit, andyan ang malaki. So kapatid, it's okay kung maliit ka ngayon, but listen to me, dyan nakakarga sa buhay mo yung ikinargang God-given ability ng God sa iyo. Amen? Kapatid, kung naliwanagan ka and nahamon ka sa oras na ito, gusto ko tang hamunin. It's about time gumising tayo sa pagkakatulog natin. Ang mundo ay naghihintay ng mga libadura. Maybe yung pamilya mo, akala mo, gusto ko sabihin sa inyo sa mga natatakot sa family mo, huwag mong gawin yan. Anak ka ng Diyos. Tandaan mo, ang buhay nila nakasalalay sa mga kamay mo. Huwag mo silang pabayaan. Iiyak mo sila sa Panginoon. Maybe we need to start to pray. Pray ka sa mga family mo and then ipakita mo ang buhay, ang pag-ibig ng Panginoon. Yes, totoo, hindi mo agad-agad i-share, but I believe ang banal na Espiritu, hihipuin sila in His majestic and awesome way. And remember, pinabibilis na po ng Diyos ngayon ang process ng soul winning kasi malapit na po mangyari yung great revival at pagkatapos nun, kukunin na tayo ng ating Panginoon. So, kapatid, gusto ko na kamunit. Be ready on that day. Kaya ngayon pa lang, linis-linisin na natin ang buhay espiritual, pagpagin ng mga alikabok sa buhay natin, and stand up and rise. My dear, beloved in Christ Jesus, anak ka ng Diyos, makasaserdote ka, ikaw ay ambassador ng Panginoong Jesucristo. Let us pray. Heavenly Father, we give you glory and all the praises for your words. Ikaw po ang maparangalan sa buhay ko. May mga nakikinig ng mga kapatid ngayon, ikaw po ang mag-empower sa bawat isa. And I believe yung naranasan ko, mararanasan nila and even greater. Because we believe we serve a good God at Diyos na hindi natatalo sa laban. Narito po kami, Lord God, habang sumusunod kami sa iyo, everyday nakikinig kami ng devotion, matanim yung mga salita mo at mag-transform sa amin and mabago maging yung community nakapaligid sa amin. So it doesn't matter pala kahit may COVID-19, kahit
kawalan ng pera, anumang sitwasyon meron kami kahit sa gitna ng kamatayan. Because the truth is, the greater the pressure, the better. At ganyan ka, Lord God, kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Father God, i-bless mo po ang lahat ng kapatiran, maranasan nilang biyaya at pagpapala, ang kalakasan, ang pagpapala na galing sa iyo. I-bless mo po lahat ng mga pastors ng FFGC, maging sa mga kapatid na kasama namin ngayon from other denomination. I-bless niyo po sila everyday. Kasama po namin silang nag-aaral at sumasamba sa iyo. I-bless mo po sila. Ano man ang pangailangan ng bawat isa, Lord God, ipakita mo sa mga tapat mong anak ang iyong pagpapala ay iyong ibinubuhos. And Lord God, natutuwa kami dahil sa mga patutuo ng maraming mga kapatid kung bakit kailan pa lockdown tsaka pa pinagpala ang buhay ng kanilang kabuhayan. Yes, Lord God, we believe hindi pwedeng talian ang iyong kapangyarihan. Ikaw din, Lord God, ang Diyos na aming kagalingan. So Lord God, tinataas din namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas. We pray, Lord God, that the Philippines is for Christ. Kabagan niyo po kami. We declare healing sa lahat na may karamdaman ng COVID-19 and sinasaway namin ang COVID virus na mawala in the mighty name of Jesus ayon sa iyong katakdaan, O Diyos. And we pray na makakailala ang lahat ng kababayan namin. Lord, isinasama po namin sa lahat ng mga frontliners, especially mga doctors, medical staff, sobrang discouraged na sila para po silang lumalaban sa gera na tad-tad na sila ng bara pero pilit pa rin sila lumalaban. My prayer, bigyan niyo po sila ng kapahingahan ng lakas. Kaali ko na galing sa iyo. And my prayer also, ibukas niyo rin ang mata ng mga doktor para makakilala sila sa iyo. Lord, we pray, lahat ng kababayan namin, buksan po niyo yung puso at isipan para makakilala sa iyo. I-bless niyo po ang aming President Duterte. Bigyan niyo po siya ng kapayapaan, ng wisdom na nanggagaling sa iyo. At ang kanyang buong gabinete na gumagalaw, especially in this time of challenging crisis, Lord God. Father God, ang prayer din namin, yung utang ng Pilipinas ay mabayaran in the mighty name of Jesus because we believe that the Philippines is for Christ, Lord God. Ito po ay bansang pinili mo, sabi ng Panginoon, na sa banal na kasulatan na ang bansang ikaw ang Diyos ay iyong pinagpala. Lord God, we declared it in the mighty name of Jesus. Gamitin mo ang lahat ng born-again Christian sa buong Pilipinas para po mailapit ang mga tao, mga kababayan, kapamilya, kabarangay, sa iyong paanan at maging alagad na kagaya namin. For your glory, Lord God, i-prepare po ninyo ang church. Lord God, itinatanggal namin sa buhay namin na lahat ng mga tanikala na inilalagay ng kaaway, winawasak namin in the name of Jesus sa kapangyarihan ng iyong anointing, ng iyong blood, Lord Jesus. Ang sabi mo, Panginoon, ang iglesyang ito, Panginoon, ay nakasalig sa iyo kahit ang pintuan ng Hades ay hindi makapananaig dito. Hallelujah. So Lord God, even itong COVID-19 na ito is no match. Hindi pwedeng talian man lang o lumpuhin ang iyong kingdom here on earth sapagkat ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapangyarihan sa lahat. And we believe kapag ginawa namin ang Great Commission, kasama dyan, Lord God, na nag-uumapong mong promises at pagpapala sa buhay ng bawat isa. So Lord God, turuan nyo rin kami everyday to trust your promises at mamuhay na nakalulugod sa iyo. Father God, we thank you sa buhay ng bawat isa at patuloy po sa buong maghapon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Taglay namin ang bagong kalakasan ng hamon na lakaran at pagmuni-muni, pag nilay-nilayin, gawin ang iyong pinagagawa sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, and i-bless mo ang work ng mga kamay ng mga kapatid sa oras na ito. Purihin ka, Panginoon, sa inayang pinabalik ang lahat. Ang pinakamataas na papurit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po mga kapatid.